Hello guys, kumusta kayo? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ginawa ko tong video na to kasi gusto kong i-share sa inyo ang aking naging karanasan sa COVID-19 last year, 2020. Ako ay taga Leyte at nagtrabaho sa ibang bansa. Last November, lumuwas ako ng Manila kasi plano kong bumalik at magtrabaho na uli. Para makaluwas ka ng Manila, kailangan mong kumuha ng travel requirements kasi kailangan ito ng eroplano at sa lugar na kung saan ka titira. Nakuha ko naman itong mga to kasi sa lugar namin ko lang naman ito makukuha. Ito yung health certificate, gaya nito. Ito, health certificate siya. Yung health certificate, makukuha lang sa municipal namin, makukuha mo rin siya online. Nag-fill up ka lang ng form online, tapos lagyan mo yung email address mo, tapos babalik sa email address mo. So, ang ginawa ko, print ko na lang siya. Yun lang ginawa ko. Kumuha rin ako ng travel pass. Ang ginawa ko sa travel pass, pumunta lang ako ng PNP station, tapos nag-fill up ako ng form, tapos sa hapon binalikan ko siya, meron ako ng travel pass. Parang ito yung travel pass, yan siya, travel pass siya. Sumunod na kinuha ko yung barangay certificate. Yung barangay certificate sa amin, madali lang siya, hinintay ko lang siya, binigyan ako ng barangay certificate agad. Gaya nito, ito yung barangay certificate. Kinuha ko lang yun, madali lang sa amin. Sumunod na ko yung rapid test. Yung rapid test sa amin, mura lang. Swab test, mahal. Kahit sa lugar naman, mahal talaga yung swab test. Yung rapid test, kinuha ko lang siya kasi requirements siya dun sa lugar na kung saan ako tutuloy. Kaya nga lang, sabi nila, mas accurate yung swab test kaysa rapid test. Pero ang kinuha ko pa rin, rapid test, kasi mas mura siya. Madali lang kinuha ko yung rapid test, isang oras ko lang siyang hintay. Parang ganito lang siya, negative yung result naman. So far, okay naman siya. Kaya nakumpleto ko na yung requirements ko, nakasakay na ako ng eroplano, tapos nakarating ako ng Maynila, pumunta ako sa lugar kung saan ako uupa, pinakita ko yung mga requirements ko, kumpleto naman. Pagkatapos nun, sanitize nila ako ng alcohol, tapos pinaligo nila muna ako bago makapasok talaga sa loob. Yun ang ginawa ko. Pagkatapos kong nagawa yung yun, nagpahinga ako sa kwarto, tapos hintay ko kinabukasan, napunta ako sa opisina. Na magpunta ako sa opisina, binigyan ako ng listahan na kung ano mga dapat kong gawin bago ako makabalik ulit sa trabaho ko. Siyempre, mayroon pa akong mga dapat kasanay. Kaya yun, ginawa ko yung mga yun. Yung ginagawa ko, sumasakay ako sa una ng Grab or taxi para hindi ako masyadong exposed sa mga tao. Kaya ako naka face shield, mask, kaya kung may dalang alcohol. Yun ang ginagawa ko sa una. Pero nakikita ko sa mga tao, parang kampante lang sila. Parang walang COVID dito ah. Hindi nila naramdaman yung COVID. Dati pag lumalabas ako, lagi akong may face shield at saka mask. Pero sa katagalan, pag lumalabas ako dun sa lugar namin, mask na lang ako, hindi na ako nag-face shield. Yun ang ginagawa ko lagi. Pero pag pupunta ako sa pagkasanay ko, lagi ako naka-face shield at saka mask. Yun lang yung ginagawa ko. Kasi nag-iingat na ako sa COVID eh. Yun, halos 2 linggo, ginagawa ko yung pagsasanay ko, labas-pasok ako. Yung dun sa lugar na tirahan ko, marami din kami dun eh. Building kasi yun. May mga tumitira dun. Para-pares na kami ng profesyon, labas-pasok din sila lahat. Hindi ko alam kung saan sila nagpupunta. Hindi ko alam kung susot ba sila ng face shield talaga o mask. Kaya yun. Kaya ang ginagawa ko talaga, pag umuwi ako, naliligo ako uli. Nag-aalcohol uli ako. Tapos yun. Pagkatapos ng ilang linggo, mga halos sa 3 linggo na ako sa Manila, nakaramdam ako parang may iba sa katawan ko. Parang uubuhin ako. Kaya ang ginagawa ko normally, pag naramdaman ko yun, umiinom ako ng energy drink o di kaya bumibili ako ng gamot sa ubo. Pero hindi ko pa naman ramdam na uubuhin talaga ako. Pero parang may mali sa katawan ko. Parang karamdam ko parang magkakasakit ako. Ginawa ko, bumili ako ng energy drink, uminom ako ng gamot para sa ubo. Hanggang sa katagalan, parang nagkaroon ako ng dry cough. Sabi ko, parang dry cough to, parang normal lang sa akin to. Kaya hinayaan ko lang yung dry cough na yun. Uminom lang ako ng gamot, normal na gamot, yung mabibili mo sa pharmacy.
hindi mo na kailangan ng reseta, yun. Pero ang iniisip ko lagi, pag nagkakaubo ako, hindi effective yung mga gamot na yun eh. Kasi yung binibili ko lang gamot, antibiotic. Kaya lang hindi ka makakabili ng antibiotic sa pharmacy pag wala ka namang reseta. Kaya yun, ang ginawa ko. Uminom na ako ng gamot every 6 hours, tapos uminom ako ng maligam na tubig. Yun ang ginagawa ko. Pero sa katagalan, parang walang nagbabago, tuloy-tuloy lang siya, ganoon lang nararamdaman ko. Minsan may dry cough ako, minsan wala. Yun. Sa pabalik-balik ko, sa katagalan, na halos matapos ko na yung pagsasanay ko, tinawagan na ako ng opisina para magpa-swab test kasi nga, babalik na nga ako. Nabigla ako ngayon kasi hindi ko alam na tatawag na sila. Kasi akala ko mawawala talaga yung dry cough ko bago sila tumawag. Sabi ko sa kumpanya, pwede bang hindi muna ako mag-swab test kasi meron pa akong dry cough, baka mag-positive ako. Pero sabi nila, yung iba naman doon nakakapasa, nagiging negative sila kahit may dry cough sila. Yung iba nga wala silang symptoms, pero naging positive pa rin. Kaya sabi ko, oh, parang pwede akong magpa-swab test kasi sabi ni ma'am, yung kuan namin, yung iba nga daw nagiging positive kahit wala silang dry cough o symptoms. Pero bago ako nagpa-swab test, nagtanong muna ako sa mga kasamaan ko na nagpa-swab test na may mga dry cough. Sabi nila, yung iba may dry cough sila pero nagni-negative sila sa COVID, sa swab test. Yung iba naman wala silang any symptoms pero positive sila. Yung isang kasamaan ko, sabi niya may dry cough nga daw siya, negative naman siya eh. Kaya yun, sabi ko pahala na to kasi yung iba nga dyan eh, may dry cough, nag-negative eh. Kaya yun, nagpunta ko dun sa medical center na kung saan yung kumpanya namin gusto kong mapag-swab test. Yung swab test na yun, ang result nun is 3 days. Kaya naghintay ako ng 3 days na yun. Ang swab test result kasi Sabado siya lalabas eh. Pero alam ko sa Sabado, yung medical center ay bukas sila, mayroon silang operation every Saturday. Kaya hinintay ko yung Saturday na yun na may tumawag sa akin para sa result. So parang hinintay ko yung tawag na yun. Halos buong araw naghihintay ako ng tawag sa result ng swab test sa swab nga. Lumipas yung araw, walang tumawag sa akin. Kaya ang ginawa ko, naging kalmante na ako. Pagdating ng linggo, walang tumawag. Sabi ko, parang inisip ko, okay na siguro. Nakalusot siguro ako, salamat. Pagdating ng Monday, sabi ko, Monday na. May opisina na naman. Kasi yung linggo, wala kasing medical eh. Walang sarado yung medical center sa linggo eh. Monday na naman. Baka ngayon, tatawagan ko na lang. Pero hindi ko tinawagan yung medical center. Hinintay ko lang na may tumawag talaga sa akin. Pero sa kalaunan, nabigla ako, may tumawag sa akin. Hindi siya nakaregister sa cellphone ko. Kaya nagtaka ako ngayon, ba't may tumawag sa akin? Hindi siya nakaregister kasi yung medical center, yung cellphone nila nakaregister sa akin, kaya malamang ko na silang tumatawag. Kaya nagtaka ako, inisip ko, sino kaya to? Ba't hindi nakaregister? Sinagot ko yung cellphone ko. Nabigla ako. Sinabi agad, DILG daw sila for contact tracing. Sabi ko, ba't contact tracing? Positive pala ako, sabi nila. Positive pala ako sa COVID. Tapos yan nung nilagad ako kung saan ako. Nagtaka ako ngayon. Bakit ako nag-positive? Ba't ngayon lang sila tumawag? Sinabi lang nila ako na mag-stay lang ako sa lugar kung saan ako, wag na akong lalabas kasi positive nga daw ako, baka makahawa ako. Ngayon, ang ginawa ko, nag-stay lang din ako sa lugar na kung saan ako, pero nandun lang naman ako sa tinitirahan ko noon kasi wala naman akong lakad sa panahon na yun kasi doon is halos tapos wala na akong pagkasaya na pupuntahan. Kaya ang ginawa ko, nag-stay lang din ako. Kinontak ko rin yung opisina namin. Sabi ko sa opisina, ma'am, positive pala ako. Ngayon nagtaka rin sila, bakit hindi sila kinontak ng medical center na nag-positive ako. Kaya yung sabi ng
Yung sa kumpanya, sumunod na lang daw ako sa protocol. Kaya yun, hinintay ko na lang din. Tumawag uli ngayon yung DILG na i-refer lang nila ako sa lugar for quarantine. Mag-stay lang daw ako dyan, may kukuha daw sa akin. Kaya yun ang ginawa ko, nag-stay lang din ako sa lugar titiran ko, hinintay ko. Parang hindi ako mapalagay kung anong gagawin ko. Pero ang ginawa ko talaga, hinanda ko na yung gamit ko. Kasi kukunin nga ako. Hinanda ko ng gamit ko, niligpit ko na yung mga dapat kong ligpitin. Kasi lilipat nga ako sa quarantine facility. Alam ko na yung kuha ng quarantine facility kasi nang dumating ako dito sa Pilipinas, nag-quarantine din ako ng 14 days. Bago ako makasama ko yung pamilya ko. 14 days kasi alam ko, pagdating ko sa quarantine facility, stay na naman ako doon ng 14 days. Yun. Lumipas ng 2 oras, dumating yung ambulance. Natakot ako kasi una pa lang ako kasakay ng ambulance kasi hindi pa ako nagkakasakit, hindi pa ako nakasakay ng ambulance. Isip ko kapag pumasok ako dyan, yung mga nakapasok dyan, mga COVID na talaga kasi ambulance nga, di ba? Sumakay nga ako sa ambulance, tapos sabi ko, bahala na lang to. Mawawala rin tong COVID na to. Pagpasok ko ngayon, nagbiyahe na kami. Akala ko una, pupunta kami sa, diretso na kami sa quarantine facility. Hindi pa, dumaan kami sa isang hotel. Sa isang hotel, dumaan kami, may kukunin pa pala kaming COVID patient din. Dalawa kami sa isang ambulance na hinatid doon. Tinanong ko yung kasama kong isa, overseas din siya. Halos 2 buwan na siya sa hotel kasi nga daw every 14 days pinupuntahan siya ng medical center para i-check siya kung positive ba daw siya. Kaya natagalan siya sa hotel. Kaya lang parang siguro nilipat na lang siya kasi matagal na siya sa hotel 14 halos 2 months na siya sa hotel Nilipat na lang daw siya sa quarantine facility para daw mas kuwan siya doon. Maka-recover siya. Kasi halos 3 beses siya na sa swab, lagi siyang positive. Pumunta kami ngayon sa quarantine facility na. Maganda sa quarantine facility. Malinis, okay naman doon. Container van siya na ginawang parang bahay. Sa loob ng mga kwarto, may saksakan, naka-aircon kayo, may CR siya. Okay naman siya, malinis siya. Pag sa quarantine facility, separate yung may mga symptoms, separate naman yung walang symptoms. Yung walang symptoms, nag-i-stay lang daw sila ng 10 days. Yung may mga symptoms, stay sila ng 14 days. Doon ako sa lugar na kung saan may mga symptoms, kaya nag-stay ako ng 14 days. Yun ang sabi sa akin ng doktor, kailangan ko doon ng 14 days para daw yung virus daw mamatay sa katawan ko ng 14 days kasi yun ang sabi nila yung virus daw mamatay din siya after 14 days. Kaya yun, ang binigyan lang nila sa akin, binigyan lang nila ako ng yung vitamins, tapos sinabihan lang ako uminom lang daw ako ng tubig na maligamgam. Libre naman yung tubig dun kasi may dispenser sila dun, tsaka mayroon din bottled water every time na kami kakain. So yun, ginawa ko parang kasi yung vitamins na yun parang generic lang siya kaya ang ginawa ko, nagpabili ako sa Grab. Meron kasing Grab Grab pabili. Nagpabili ako doon sa Grab, tapos sa pagkain kasi sa facility, pabalik-balik rin lang Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng pagkain. Nasa pack food yun siya, ganito siya. Halos ganito lang siya. Ganito yung sa facility, tsaka bigyan kayo ng bottled water. Okay naman dun sa facility na yun. Malinis siya. Every day, every time na kakain kayo, pipila kayo, tapos after pumila kayo, kakain na kayo, punta na kayo sa mga kwarto nyo, kanya-kanyang kwarto, tapos pahinga na. Yun lang gagawin nyo, kain, tulog din sa facility. Pero maganda yung facility kasi open air siya. Di gaya dati nang umuwi ako,
yung facility na tinirhan ko, hotel talaga siya, hindi siya open air, kaya hindi ka makahinga ng presko talaga. Kasi yung sa mga hotel, pabalik-balik lang yung hangin sa loob lang Yung sa tinitirahan mo sa kwarto facility, naka-container van kasi siya kasi open air, pwede ka makalabas sa kwarto mo para makalanghap ng sariwang hangin, pwede ka rin makapagpainit pag nandyan yung araw. Ginagawa ko kasi nagpapainit ako pag umaga na, pag sumisikat na yung araw. Parang routine ko na yun, pag madaling araw, alas 5 pa lang, gumigising na ako, iinom ako ng maligamgam na tubig, umiinom ako ng gamot. Every 6 hours kasi ako umiinom ng gamot Nagpabili kasi ako ng gamot kasi hindi ko kasi inisip na kung yung gamot pa na vitamins na binigay nila, mawawala ba talaga yung dry cough ko. Kaya ang ginawa ko nun, nagpabili din ako sa Grab ng gamot. Kasi pwede naman makapasok yung Grab sa facility, tapos yung facility, ihatid lang nila sa kwarto ko yung pinabili ko. Yun lang, pwede ka na makapabili sa Grab nun, ganun. Yung pakiramdam ko kasi parang hindi nagbabago yung pakiramdam ko, lumilipas yung araw, ganun pa rin. Yung dry cough ko, dry cough lang talaga siya, wala siyang plema masyado, parang laway lang siya. Sabi ko parang hindi naman to COVID parang laway lang na namumulang siya sa lamunan ko. Minsan may mga tao doon na COVID talaga sila, kaya kasi yung ibang napupunta doon, pag hindi nila nakakayanan sa facility, kinukuha ko sila ng ambulance, nilipat sila sa hospital. Kasi yung iba, ang ginagawa ng iba kasi, nahihirapan silang huminga, nakaupo na lang sila. Yun ang suggest ng doktor umupo na lang daw kasi para daw yung plema, madumidiretso lang siya, hindi siya mag-stuck dito sa lamunan. Nag-i-stuck kasi yung plema sa lamunan, kaya nahihirapan siguro silang huminga. Kaya yun, yung iba. Ginawa ko nun, pakiramdam ko kasi parang hindi nagbago. Tumingin ako sa internet ng mga remedies about sa COVID, mga dapat gawin. Ang ginawa ko rin, nag-join ako sa FB group about comedy patient and remedies. Yung mga ginagawa nila, yun nga, yung doon ng sustansya pagkain, tapos meron silang suggest na yung tinatawag na suob, yung hihigop ka ng init, parang usok siya, yung steam inhalation. Inhalation tawag na doon Kaya yun, ginawa ko, bumili din ako ng pampainit. Nagpabili ako dun sa brother-in-law ko kasi pwede nang pabili basta nakapasok naman dun yung yung mga gamit na pwede mong ipabili. Kaya bumili ako nun. Ginagawa ko yung steam inhalation na yun. Yun lang yung araw-araw ginagawa ko. Umaga, naliligo ako, tapos naghihintay ng pagkain, tanghali, naghihintay naman ng pagkain, hapon, naghihintay ng pagkain. Pero ang ginagawa ko sa steam inhalation, ginagawa ko siya after kong maligo, tapos hapon, nag-steam inhalation din ako. Para kung hindi nyo alam kung anong stimulation, ang ginagawa ko na, nagpapainit ka lang ng tubig, ilagay mo yung tubig, kung sa planggana, ilagay mo sa planggana, yung mainit na mainit, tapos magkuhan ka sa tuwalya, o di kaya magtalokbong ka sa tuwalya, o di kaya yung kumot, para yung steam mo, malanghap mo yung steam. Pero sa part namin doon, wala kaming mapainitan Yung kuhan lang doon, yung dispenser lang na mainit, yung init niya, minimum lang siya, kaya nagkuhan ako ngayon ng yung kettle na electric. Yung electric kettle na yun, pakulo ka lang ng kuhan, tapos tatalokbong na ako pag umuusok siya. Effective din siya kasi parang nalinisan yung ilong ko Parang katagalan, nawawala na yung dry cough ko. Pero kasi nakita ko yun na sabi din kasi sa kuhan, mamamatay daw kasi yung virus nun. Pag gawin ko yun lagi, para mawala yung virus sa katawan, yun ang ginagawa ko. Yun na. 14 days ako sa quarantine facility, yun, pabalik-balik lang yun. Ginawa ko, nalangin, mag-isip, ano kaya mangyayari sa akin, iniisip ko rin. Pag lumabas ako sa quarantine facility, kasi tinanong ko doon, hindi nila kami isa-swab test doon. Pag after quarantine facility, pwede na, libre na kami. Wala na kami, bibigyan na lang kami ng certificate
na nag-quarantine kami. Kahit positive kami, nag-quarantine kami, bigyan kami ng certificate doon. Kaya yun, ang ginawa ko, paglabas ko noon, nagpa-swab test uli ako. So far, maganda na result, nag-negative ako kasi yung swab test 24 hours lang din eh. Nagpa-swab test ako sa medical center na pag nag-swab test ko ulit, yun ang sabi kasi ng kumpanya, paglabas ko daw, magpa-swab test agad ako. Kaya nagpa-swab test nga ako. Lunes ako nagpa-swab test, tapos kinabukasan, nalaman ko yung result ng kumpanya. Okay naman yung result, nag-negative. Kaya yun, sinabi ko sa kumpanya. Tapos ngayon, yung kumpanya kasi namin, meron silang inuupahan yung hotel para sa mga tulad namin. Kaya ang ginawa ng kumpanya, nilipat ako sa hotel. Napalipat ako sa hotel. Yun, dun ko kinukontinue yung gamutan ko. Lagi pa na ako nagwa-vitamins, lagi ako nag-alcohol pa rin. Kasi dito sa hotel, maliban sa pwede ka magpag-grab, hati rin ka na nila pagkain dito. Kaya yun. Continue pa rin ako ng steam inhalation ko para makasigurado. Kasi yung pumapasok dito ng kuwan, hindi ko alam baka positive sila, mahawa na naman ako. Kaya yun, nag-iingat na talaga ako ngayon. Sabi kanina, learn from my mistake na lang. So far, yun lang muna ang gagawin kong video ngayon. Sa susunod na video, gagawin ko yung video na paglabas ko na naman ng Pilipinas. From Philippines na naman hanggang sa makalabas ako, makapagtrabaho ako ulit. Sana kung nagustuhan nyo yung video ko na to, sana i-like nyo siya. Tapos sana mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko. Thank you.